Hello mga kapasta. Sobrang tagal ko nang gustong mag-share dito ng kwento, pero lagi kong nalilimutan dahil busy sa school. Sobrang saya ko nang magkaroon ako ng oras para maisulat ko ito at maipadala sa channel mo. Ako nga pala si Maxine, isang college student. Next year, graduate na po ako sa kursong education. Ang saya lang kasi after ng 4 na taon ng paghihirap, magbubunga na rin ang lahat. Ito pong isi-share ko ay nangyari nito lang taon. Kapag naaalala ko ito, sobrang nagpapasalamat ako kasi naniwala kami sa tantrums ng pamangkin kong si Jessa. Reunion po kasi yon. Napagpasyahan ng pamilya namin na imbis na simpleng handaan sa bahay, ay pumunta na lang kami sa isang resort para maligo at magpakasaya sa swimming pool. Pumayag naman ang lahat. Hindi rin kasi kalayuan yung resort na yon sa mga bahay namin. Maganda yung resort, Sir Neb. Malaki siya at may ilang kwarto na nirentahan namin kasi 2 days and 1 night ang magiging reunion namin. Sobrang saya lang. May libreng videoke pa sa may dining hall. Sinelebrate na rin namin yung birthday ni Jessa na magte 10 years old na sa susunod na araw. After nga ng party, mga 11 PM, nagpasya na ang lahat na magpahinga na. Naiwan yung mga tito namin na hindi pa rin tapos sa inuman. Pero kami pumunta na sa kanya-kanya naming kwarto. Paghiga ko pa lang sa kama, nakatulog na agad ako. Pagod na pagod ako sa buong araw na parang nag-shutdown na lang yung katawan ko. Kalagitnaan ng gabi, nagising ako sa malakas na iyak na galing sa labas. Tumayo ako at tinignan kung sino. Si Jessa, kasama yung mama niya. Nakaupo sa may sofa. Tinanong ko kung anong nangyayari. Sabi ni tita, nagtatantrums na naman daw si Jessa. Gusto nang umuwi ng bahay. Siyempre dahil close ako sa mga pamangkin ko, ako na muna yung nagpatahan sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit. Sabi niya sa akin, Sir Neb, napanaginipan niya raw na nasunog yung tinutulugan namin. Malaking apoy daw na karamihan sa amin ay naipit sa apoy. Nagkatinginan kami ni tita. Kinabahan ako kasi dati ko pa nababasa ang tungkol sa mga premonition ng mga bata na madalas daw sila ang nakakaramdam kung may mangyayaring masama. Sinabi ko yon kay tita. Sa una parang ayaw niyang maniwala sa akin kasi paano naman daw masusunog yung bahay, wala naman kaming kandila o kahit anong apoy na pwedeng pagmulan. Pero kalaunan, Sir Neb, siguro natakot din siya na baka nga magkatotoo. Ginising niya lahat sila tito at yung mga pinsan naming natutulog din. Nagsinungaling na lang siya. Sinabi niya na inaatake na naman siya ng rayuma at yung gamot ay naiwan sa bahay. So ayun nga po, 2:00 ng umaga, lahat kami ay pauwi na sa bahay. Halatang galit yung iba sa amin. Na kesyo, bakit daw kasi kinalimutan? Alam namang magtatagal kami sa resort. Maayos naman namin sinetel yung pag-check out namin. Bago kami umalis in-inspect muna yung nirentahan namin kung may nasira ba kami o may nawala ba. Pagkatapos nun, pinayagan na kaming umalis. Pagdating sa bahay, Sir Neb, biglang nag-post yung isa sa mga kapitbahay namin. Nasunog daw yung bahay na nirentahan namin. Ang sanhi ng sunog ay lumang kable na nag-short circuit. Nagkatinginan kami ni tita. Sabi pa nga nung iba naming kasama, buti raw at napauwi kami. Dahil kung hindi, baka pati raw kami ay nadamay doon sa sunog nang hindi namin alam. Simula noon, Sir Neb, napansin ko na si Jessa talagang may intuition sa mga bagay-bagay. Sinama ko nga siya minsan sa color game. Yung 100 naming puhunan ay naging 1,000 sa sobrang swerte niya. Siguro may mga ganoon talagang tao. Mga espesyal na taong biniyayaan ng kakayahan. Ako po si George. Nagtatrabaho bilang desk officer sa isang hotel dito sa amin. May gusto lang sana akong ibahagi sa mga kapasta natin na nakikinig ngayon.
Medyo heartbreaking sa akin itong story na ito dahil talagang nalungkot ako nang mangyari ito. Para bang may something na nawala sa akin. Pero matagal na rin yon. Halos 20 years na rin ang lumipas. Sa katunayan niyan, hindi ko na halos natatandaan lahat ng detalye. Parang yung emosyon ko na lang nun ang talagang naaalala ko. 8 years old ako. May inuwi si Papa na maliit na aso na bigay daw ng katrabaho niya. Aspin po yung aso. Kulay brown kaya pinangalanan namin siyang Brownie. Siyempre bata pa ako nun at hindi pa marunong mag-isip ng mas unique na pangalan sa alaga niya. Madalas ko kasing marinig sa mga kapitbahay na Brownie rin ang pangalan ng mga aso nila. Kaya yun na rin ang pinangalan ko. Siya yung una kong best friend, Sir Neb. Lagi ko siyang kasama kahit saan ako maglaro. Kapag uutusan ako ni Mama na bumili ng kung ano sa tindahan, laging nakabuntot sa akin si Brownie. Sabi nga ni Mama sa akin, hindi na raw sila mag-aanak kasi parang may kapatid na rin ako. Kaya rin siguro hindi ako nabubuli sa barangay namin kasi alam nilang lagi akong may kasamang aso. Kasabay kong lumaki si Brownie. Sabay kami maligo at kung anong pagkain namin sa mesa, yun din ang magiging pagkain niya. Lahat kami talaga ang turing sa kanya ay miyembro na ng pamilya namin. Nung tumuntong ako ng 10 years old, isang gabi, bigla ba naman akong may napanaginipang sobrang sama. Na pagkagising ko ay hinanap ko agad si Brownie na laging natutulog sa sala namin sa ilalim ng TV. Iyak ako ng iyak noon, Sir Neb. Nagising pala sila Mama at tinanong kung bakit daw ako umiiyak. Sabi ko napanaginipan ko kasi na namatay daw si Brownie. Tumawid siya sa kalsada habang nakikipaglaro sa ibang aso. Biglang dumaan yung jeep at binunggo si Brownie. Niyakap ako ni Mama. Sabi niya ganoon daw talaga minsan ang panaginip ng mga batang tulad ko. So bumalik na rin ako sa pagtulog. Kinaumagahan, Sir Neb, masama pa rin yung pakiramdam ko. Ayaw ko ngang pumasok sa klase pero napilit ako ni Papa. Nagbihis na ako at nung sasakay na sa tricycle ni Papa, kinis ko pa si Brownie. Yun na pala yung huling beses na makikita ko siyang buhay. Hapon pag uwi ko, umiiyak na si Mama. Nakita ko na doon sa kalsada sa harap ng bahay namin ay may malaking kulay pulang mapa ng dugo na natuyo na sa araw. Parang may ideya na ako noon kung anong nangyari pero siniguro ko pa rin. Hinanap ko si Brownie. Tinawag ko pa yung pangalan niya pero pinigilan ako ni Mama. Nagkatotoo raw yung panaginip ko. Hindi pa ako noon umiiyak, Sir Neb. Sabi ko gusto ko munang makita si Brownie. Nasa likod siya ng bahay, nakalagay sa loob ng karton. Nandoon din si Tito Mike. Siya yung naguhukay ng paglilibingan ni Brownie. Pagtingin ko sa katawan niya, tsaka lang ako umiyak ng umiyak hanggang sa nakatulog nga ako sa sobrang pagod dahil sa pag-iyak. Paggising ko, nakalibing na si Brownie. Hanggang ngayon po, Sir Neb, halos 20 years na, nandoon pa rin sa likod bahay namin yung puntod ni Brownie. Kapag gabi, malungkot ako at kailangan kong magsigarilyo sa likod bahay. Doon ako sa puntod niya pumupwesto. Minsan nga nararamdaman ko pa yung balahibo niya na humahaplos sa paa ko. Para bang kino-comfort ako. Kapag November 1, nagsisindi rin ako ng kandila sa puntod niya. Sabi nga sa akin ni Mama, nagtataka raw siya kung paanong hindi ko malimot-limutan si Brownie sa tagal na ng panahon. Lagi kong sinasabi na siya kasi ang unang best friend ko. Ang nakakainis kasi, Sir Neb, napanaginipan ko yung masamang mangyayari sa kanya pero wala akong nagawa. Magandang araw mga kapasta. Ako po si Paulo. Gusto ko lang sanang mag-share ng kwento. Medyo malungkot po itong kwentong gusto kong i-share sa inyo. Pero sana po ay ma-enjoy nyo. Noong bata pa ako, mga 3 years old, sabi sa akin ni Mama, lahat daw ng tao na niyakap tapos iniyakan ko ay para bang hudyat na mamamatay yung tao.
Ilang beses na raw yun nangyari na hindi na raw matatawag na coincidence lang ang lahat. Una si Lola. Bago raw siya mamatay ay niyakap ko muna siya sa likod. Tapos umiyak daw ako ng pagkalakas-lakas. 2 days after, binawian ng buhay si Lola. Dahil sa aneurysm, pumutok yung ugat niya sa ulo. May kalaro rin daw ako na niyakap at namatay din. Yung isa pinsan namin. Tapos yung matanda na nakasabay namin sa jeep. Inatake sa puso pagkatapos kong umiyak ng yakapin ko. Parang natatakot na rin daw nga sa akin sila mama. Kasi parang minamarkahan ko yung kamatayan ng isang tao. Nung lumaki-laki na ako, parang nawala rin daw yung kakayahan ko na yon. Naging normal ulit ako. At kalaunan syempre nalimutan din namin ang lahat. Pag-apak ko ng high school, 4th year kami noon. At may isa akong matalik na kaibigan. Si Andrew. Taga kabilang barangay lang siya. Kaya minsan kapag walang pasok, dumadayo siya sa amin. Sakay nung bisikleta niyang may mga banderitas sa likod. Bubusina lang siya sa harap ng bahay namin. Tatakbo na ako agad palabas at sasakay na sa likod ng bisikleta niya para mag-joyride. Kapag naaalala ko yon, Sir Neb, hindi ko maiwasang maluha. Kasi nga isa yun sa pinakamasasayang alaala ko nung kabataan ko. Huling araw ng klase namin sa 4th year, magkasama kami ni Andrew pa uwi. Naglalakad lang kami kasi yung bike niya sira na. Binenta na sa junk shop. Mabagal lang yung lakad namin kasi nga last day na. At saka sabi sa akin ni Andrew, lilipat na raw sila sa Maynila. Doon daw siya mag-aaral ng college. Siyempre malungkot ako nun. Siya ata yung pinaka-close kong kaklase. Tinuring ko na siyang parang kapatid. Una naming madadaanan yung bahay nila. Pagdating doon, nakaramdam ako ng sobrang lungkot na emosyon na para bang may nangyaring masama. Para bang may namatay. Sobrang bigat ng dibdib ko, Sir Neb, na halos umiyak na ako. Pagtingin ko kay Andrew, nakangiti siya. Sabi niya sa akin magte-text naman daw siya. Tinawanan pa nga ako kasi para daw akong tanga. Niloko pa nga niya ako na nababakla na raw ako sa kanya. Sir Neb, sa totoo lang, gusto ko siyang yakapin nun. Pero hindi ko na lang ginawa. Tumawa na lang din ako. Tapos nagpaalam na rin ako. Sabi ko bilihan niya ako ng sapatos kapag bumalik siya. Hindi ko talaga maintindihan yung nangyaring yon, Sir Neb. Para bang OA naman yung naramdaman kong lungkot dun sa paglipat nga nila Andrew sa Maynila. Sumunod na araw bumiyahe na nga sila papuntang Maynila. Kinahapunan nagbabasketball ako sa kanto nang biglang dumating yung isa naming kaklase, si Jojo. Tinanong niya ako kung alam ko na raw ba kung anong nangyari kay Andrew. Sabi ko hindi. Kinwento niya. Habang bumabiyahe pa Maynila, yung bus daw na sinasakyan nila Andrew ay nawalan ng kontrol at tumilapon papunta sa matarik na bangin. Halos lahat daw ng pasahero kasama na yung driver at konduktor ay namatay agad. Sa pagkakaalala ko na balita pa nga yun sa TV kinagabihan. Nung marinig ko yung balita, parang hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Dumalaw ako sa burol nila Andrew, kasama yung papa at mama niya sa namatay. Habang nakatingin ako sa kabaong, Sir Neb, naisip ko na sana binalaan ko siya. Sana sinabi ko yung masamang pakiramdam na naramdaman ko nung araw na yon. Baka sakaling naligtas sana sila. Hindi na ulit ako nagkaroon ng premonition sa kahit na sino man. Parang naging mailap na rin ako na magkaroon ng mga kaibigan. Kasi nga baka matulad din sila kay Andrew at doon sa iba pang niyakap ko at namatay. Sa ngayon po, Sir Neb, okay naman na ako. Solo buhay pero masaya naman ako sa trabaho ko ngayon. Isa lang siguro ang mahihiling ko. Sana wag nang maulit yung mga pangyayari na yon. Magandang araw mga kapasta. Sana mabasa niyo po ito at maisama din sa i-upload nyo. Jane po ang pangalan ko. Itong kwento na ito ay hindi po sa akin. Bale nakiusap lang ako kay Papa na kung pwede ko bang ibahagi yung naranasan niya noong binata pa siya.
Ganito po kasi ang kwento ni Papa. Noon daw pagkatapos mag-high school, dahil nga kapos sa pera at marami pang kailangang pag-aralin sila lola, tumigil muna siya sa pag-aaral at nagtrabaho siya bilang kargador sa palengke. 2 taon din daw na yun ang naging trabaho ni Papa noon bago siya nakahanap ng mas mabuting trabaho. Anyway, kasagsagan noon ng eleksyon kaya busy lahat ng tao. Isang umaga kumalat daw yung balita na kinidnap yung anak ni Aling Sheena, si Batik. Batik ang tawag nila kasi may malaking balat daw yun sa leeg na parang batik. Ayun nga po, lahat ng lalaki sa lugar nila ang nagtulong-tulong para matuntun ang batang si Batik na halos 3 araw nang nawawala. Kahit yung mga pulis ay wala raw mahanap na leads sa nangyari. Isa si Papa sa mga tumulong dahil kilala niya naman si Aling Sheena. 2 araw na ang ginawang paghahanap pero wala pa rin talaga. Hanggang sa mapadpad nga sila dito sa bakanting lote. Pagpasok pa lang daw nila ay nakaramdam na si Papa ng mga pangitain. Nahilo siya kaya naupo siya sa ilalim ng maliit na puno. Habang nakaupo, hindi raw alam ni Papa kung nakatulog ba siya o ano. Kasi parang nanaginip daw siya. Nakita niya sa isip kung papanong pinasok sa sako ang patay na katawan ni Batik at inilibing doon sa dulo ng bakanting lote. Nung mawala yung pangitain, naglakad papunta doon sa dulo ng bakanting lote si Papa. Gamit yung malapad na kahoy doon ay sinimulan niyang hukayin yung lupa. Halos hindi pa nga nahuhukay ng malalim ay naamoy na agad nila ang matinding baho na nanggagaling doon sa lupa. Nung malaman yon ng mga pulis ay nakitulong na rin sila na maghukay. Halos 3 talampakan yung lalim ng hukay bago nila tinamaan ng pala yung sako. Nung iangat nila yung sako, tumambad ang katawan ng batang si Batik. Halos naaagnas na sa tagal nito sa ilalim ng lupa. Sinabi agad ni Papa na kaya niya raw nahanap yung bata dahil nagkaroon siya ng pangitain. Hindi pa nga naniwala sa kanya yung mga pulis. Muntik pa nga raw siyang mapagkamalang sospek. Buti at may alibay siya nung araw na mawala si Batik. Bago umuwi, sinabi ni Papa yung kabuuan ng kanyang pangitain. Ang nakita niya raw na nagbaon ng bangkay sa lupa ay si Ruben, yung taga kabilang barangay na byudo at adik sa droga. Ilang beses na itong nahuli ng pulis dahil sa pananakit sa mga taong dumadaan sa bahay nila. Nung pasukin nga ng mga pulis yung bahay ni Ruben, lango pa ito sa droga. Nakita nila sa terasa yung tsinelas ni Batik na naging ebidensya na ito nga ang pumatay sa bata. Nung magkaroon ng warrant, nakuha nila ang ginamit na martilyo sa loob ng bahay ni Ruben. Umamin naman siya pagkatapos. Sinabi niya na napagtripan niya raw yung bata na dumaan lang sa harap ng bahay nila. Sa sobrang pagkalango niya sa droga, hindi niya na alam kung anong ginawa niya doon sa bata. Basta pagkatapos ay nakita niya na lang ang sarili na inilagay sa sako yung bata. Hila-hila ito papunta doon sa bakanting lote. Laking pasalamat ng mga magulang ni Batik kay Papa dahil sa nangyari. Tinanong ko nga si Papa kung saan niya nakuha yung ganoong kakayahan. Ang lagi lang niyang sinasabi ay katulad lang daw siya ni Lola dati. Malakas ang mga premonition at kapag napanaginipan daw nito ang isang bagay, sigurado raw na magkakatotoo ito. Malamang ay naman na raw ito ni Papa. Hindi na rin naman naulit yung ganoong klaseng premonition ni Papa. Madalas maliit na bagay lang ang nahuhulaan niya, gaya ng mga taya namin sa wedding. Pero sabi ni Papa, tumataya lang daw siya 1 beses sa 1 buwan. Ayaw naman daw niyang abusuhin kung ano man yung kakayahan niya. Ako po si Ryan. Gusto ko sanang ibahagi itong karanasan ko na tinatawag nilang premonition. Sabi nila ang premonition daw ay yun bang nagkakaroon ka ng kakayahang mahulaan o makita saglit ang hinaharap. Pwedeng panaginip
o parang visions. Sa pagre-research ko, marami rin palang tao sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakaka-experience ng ganito. Noong high school ako, kapag wala kaming pasok, lagi akong tambay sa bahay nila lola. Lagi kasing masarap yung pagkain doon sa kanila. Kaya kapag hapon, ako lagi ang umuubos ng mga merienda sa mesa ni lola. Wala rin akong ibang tambayan. Kaya habang nagte-text, ako na rin ang nagbabantay doon sa tindahan ni lola. Ginagawa ko yon kasi kapag nagbantay ako, siguradong bibigyan ako ni lola ng allowance kapag pumasok na ako sa klase. May 5 araw noong panahon na yon na para bang pare-pareho yung naging panaginip ko. Habang nakaupo daw ako, bigla na lang may dadaan na lumilipad na kotse sa harap ko. Kulay pula. Hindi ko masyadong maaninag yung itsura ng driver. Pero kapag dumadaan yung pulang kotse parang nakakaramdam daw ako ng takot. 5 araw na straight na yun ang nagiging panaginip ko. Tapos magigising ako sa kama na pawisan at kinakabahan. Pero nawala rin naman yung mga panaginip ko na yon. Kaya sabi ko baka dahil lang sa madalas kong panonood ng mga videos na may kinalaman sa kotse. Ayun na nga po Sir Neb. Isang araw, Sabado yon, kaya walang pasok. Katatapos ko lang magtanghalian. Inaantok na nga ako kaya sumalampak ako sa sahig ng tindahan habang nagte-text. Madalang din naman yung mga bumibili. Kaya sabi ko matutulog muna ako. Pagpikit ko ng mata, agad na pumasok sa isip ko yung lumilipad na kotse sa panaginip ko. Napatayo ako bigla. Napasilip ako sa bintana. Doon ko na nakita yung 2 kotse sa kalsada. Parehong mabilis yung andar nila. Nagbungguan yung 2 kotse at yung pulang kotse doon ay tumalsik papunta sa tindahan ni lola. Walang pagdadalawang isip na tinulak ko yung pinto. Sabay talon palabas. Nawasak yung tindahan ni lola sa lakas ng impact. Nasira yung harap at pumasok pa yung kotse paloob at tumama sa pader. Nung pagmasdan ko yung kotse, tsaka ko lang naisip na yung bumangga na kotse sa tindahan ay yung pulang kotse sa panaginip ko. Hindi ako makapagsalita habang tinitignan ko yon. Babala pala para sa akin ang mga panaginip na yon. Kung hindi ko naisip ulit yung panaginip, ay malamang isa na rin ako sa binangga ng kotse na yon. At siguradong hindi ako nakaligtas kasi hindi ako makakalabas. Nung lumapit si lola, niyakap niya ako at tinanong kung nasaktan ba ako. Sabi ko hindi, pero tulala pa rin ako dahil sa nangyari. Nung dumating yung mga pulis, nalaman na lasing yung driver. Sinugod din naman agad ito sa ospital dahil critical ang mga naging tama. Nalaman na lang namin na nakaligtas naman daw ito sa kamatayan. Pero dahil sa tama sa mga binti niya, habang buhay na siyang maglalakad gamit ang saklay. Siyempre nagkaroon naman kami ng compensation galing sa local government dahil nga nasira yung tindahan. Pero si lola nagpasya na wag na lang gawin ulit yung tindahan. Anyway, hindi na naulit pa yung premonition na yon sa akin. Wala na rin kasi akong tindahan na babantayan. Pero malay ko ba, baka sa susunod ulit ay mapanaginipan ko na naman ang bagay na ikapapahamak ko. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, 2 variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.